Sa ating pong paglapit sa Panginoon ngayong umaga, buksan natin ang kanyang banal na kasulatan sa aklat po ng Juan, Kapitulo 1. Na dating babasahin ang mga talatang 1 hanggang 11. John chapter 8, verse 1 to 11. Dinggin ang salita ng Panginoon ko. Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya inaupo at sila'y tinuruan. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babae nito sa aktong pangangalo niya. Sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit, yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang pumatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Pumayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala." Ito po ang salita ng Diyos. Naway ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita na kinasihan ng banal na Espiritu. O Panginoon, gaya ng aming pong narinig sa inyong salita, turo ninyo na aming pong alisin ang makasalanang galit, ngunit kontrolin ang hindi nagkakasalang kasalanan, sapagkat ito ang nararapat. At dahil po sa kasalanan, marami po itong ibinubungang gawa. At isa na rito ay ang pagkahatol sa kapwa. Tulungan niyo kami na maging bukas ang aming puso at maging mapagpakumbaba kami umamin ng aming kasalanan. At handa namin itong isuko sa inyo ipagkatiwala. Tulungan niyo kami na maging masunurin ninyong mga mananampalataya. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ng inyong salita sa paksang itong aming pag-usapan. In Jesus' name. Amen. Hindi po madali ang malagay sa kahihiyan. Dahil lahat ng mata ay nakatitig sa iyo. Lahat ng mga pagmamasid ay nakatuon sa iyo. Masakit po ang malagay sa kahihiyan. Masakit po na mahuli tayo sa ating kasalanan.
at tayo paratangan, na tayo nagkakasala, ngunit mas higit na masakit na tayo maparatangan ng walang katotohanan. Ang kahiyang dinadanas natin dahil sa mga paratang, ito ay sumisira ng ating buhay. Ito ay sumisira ng ating kinabukasan. Ito ay sumisira sa ating pangalan. Nakakahiya. At ang masaklap pa, kung tayo'y mahatulan ng kamatayan. Nalantad ka na sa kahiyan at ngayon ay ikaw ay hatulan ng kamatayan. Napakasakit po nun lalo. Anong maging pakiramdam ninyo kung kayo ang biktima dito? May isang kwento na mag-ama at pinsan ay guilty. Nakonbikta sila sa kamatayan. At yun ay pagbitay sa tali. At dumating ang araw na silang lahat, silang tatlo, ay bibitayin. Inuna, yung tatay. Nakita nung anak na sumusunod sa kanyang pinsan, ng kanilang ama ay binitay at biglang bumagsak, nangingisay, kaya niya sa lahat ng tao. Pagkatapos, sinunod naman ng kanyang pinsan. Itong anak na ito ay nagiginig na siya dahil alam niyang wala na siyang pag-asa. Susunod na siya. Lahat ng kanyang nais sabihin sa kanyang isipan, nilabas niya na. Dahil ito, tinalian na naman kanyang pinsan at binagsak at ito'y nangisay hanggang sa namatay. Sa palagay niyo, may pag-asa pa. Ang taong ito, nasa kahiyan at nakatulan ng kamatayan. Subalit hindi namalayan ng mga tao na may dumarating na nangangabayo at tumigil sa harapan. At ang sabi ng mga tao, sa harapan mismo nitong kriminal, kilala mo ba kung sino yung nasa harapan mo? Dalawa lang ang maaaring makapagliligtas sa iyo. Ang Diyos at ang nasa harapan mo, isang gobernador na nag-abot ng sulat, absuelto ka sa iyong kasalanan. Ano naging pakiramdam ng tao ito? Anong pasalamat ang kanyang ginawa? Anong takot at panginginig ang kanyang naramdaman? Anong pakiramdam mo kung ikaw yung nakapila sa kahiyan at nahutulang mamatay? Ito ang kasaysayan ng babaeng ito na ating binasa. Ang babaeng ito isang araw habang si Kristo ay nagtuturo sa mga tao. Maraming nakikinig maliban sa babaeng ito. Wala kay Kristo, kaya siya ay malayang gumawa ng lihim na kasalanan. Siya ay nagpapasarap sa kanyang kasalanan, lihim. At siya ay nangalo niya. Ibig sabihin, marahil ang babaeng ito ay may asawa o dalaga, ngunit siya nakiapig sa isang lalaki na mayroong asawa. Makikita natin ang hiwalay kay Kristo, walang magagawa kundi ang gumawa ng kasalanan. At habang ginagawa niya ang kanyang kasiyahan sa lihim niyang akala, hindi niya namamalayan na ilang sandali lamang, ilang minuto lamang malalantad siya sa lahat ng tao, ang kanyang lihim na kasalanan ay malantad sa harap ng tao. At ang mabigat pa nito, nung siya'y manghuli, kinalagkad siya ng mga reliyosong tao at siya'y binandera sa kalsada, ipinaalam dito na para may placard, mangangalan niya. Walang magawa ang babaeng ito kundi ang yumuko at hindi nabigyan ng pagkakataon makapagbihis ang babaeng ito sa kanyang maaaring magalang baro o di binigyan ng pagkakataon ng mga nakahuli sa kanya. Kaya siya po ay nasa
kahihiyan. At ngayon, dadalhin siya sa harapan ni Kristo upang hatulan ng kamatayan. Anong pakiramdam ng babaeng ito? Palay ko ang pakiramdam ng babaeng ito masaklap, nahihiyan na, mamamatay pa. Pero sa hindi niya inaasahang pangyayari, yung pagkakadala sa kanya kay Kristo upang hatulan ayon sa batas ng tao, siya pang naging kaligtasan niya. Ano ang pakiramdam niya? Alam niyo ba tayong lahat nakaparada sa sanlibutan ito sa ating kahihiyan, sa ating kasalanan? Lihim man natin ginagawa ito, pero lantad ito sa mata ng Diyos. Maring natutuwa ka sa iyong pandaraya, sa iyong pagnanakaw, sa iyong pangangalunya, sa iyong pakikipagtagpo sa hindi mo asawa. Maring natutuwa ka at walang nakakakita, pero isang araw malalantad ka kay Jesus. At ang kahihiyan mo ay magbubunga ng kamatayan. Pero sa kasaysayan ito, mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa. Kung ikaw itong nakaranas ng kahihiyan at mahatulan, alam nyo, pinakamagandang dapat mong gawin, pagkatiwala mo na ay yung sarili sa Diyos. Ipagkatiwala mo na ang iyong sarili sa Diyos. Simula pa lamang isilang tayo sa mundong ito, lantad ka na sa kasalanan. Lantad ka na at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano pang hinihintay ninyo? Kailan nyo pa ibigay ang inyong buhay kay Kristo upang maligtas sa tiyak na kahihiyang kahatulan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Tignan natin ang mga leksyon sa kasaysayan ito ng babae. Yung babae rito ay lumalarawan sa ating lahat. Ikaw at ako, bata at matanda, ito po'y larawan nating lahat. Huwag mong sabihin wala kang kasalanan, sapagkat tayo isinilang ng kasalanan at tayo ay nasa kahatulan ng kamatayan. Ngunit tignan natin ang mga leksyon. Unang-una tignan natin ang makasalanan. Yung babaeng makasalanan. Ang sabi sa verse 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya na kanilang patayuin siya sa gitna. Magdan nyo, nahuli sa aktong kasalanan. Wala sa isip ng babaeng ito na siya'y mahuhuli sapagkat sanay na siyang gumawa. Sanay na niya itong ginagawa sa araw-araw na siya po ay gumawa ng kasalanang kabayaran ay kamatayan. Nahuli sa akto ng pangangalunya. Isipin ko sa tao, sino nakahuli sa kanya? Mga religious people, Pharisees and scribes. Anong ginawa nito mga Pariseyong ito? Walang ginawa kundi magmasid ng buhay ng may buhay. At maaaring pinanood nila ang ginagawa ng babae ito para magkaroon sila ng siguro sa kanilang bintang. At nung makita nilang gumagawa ng babae ito, doon nila kiniladkad. Nahuli sa aktong pangangalunya. Ngunit, kasalanan po ang pangangalunya. Pero ayon sa banal na kasulatan, ang pangangalunya ay hindi humihigit sa ibang kasalanan. Ang pagnanakaw, katumbas ng pangangalunya. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, katumbas ng pangangalunya. Ang pride, katumbas ng pangangalunya. Sapagkat sinasabi sa James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Ang sino man, ang sabi diyan, ang sino man tumutupad ng buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, nilabag niya na ang lahat ng kautusan.
Walang sino bang nabubuhay sa mundong ito na hindi nakalabag sa utos ng Diyos. Yun lang pagsisinungaling, yun lang pagkukunwari, yun lang pagtatakip ng kasalanan ng iba. Yung pagpikit lamang sa ginagawa ng iba, yan po'y kasalanan at lahat tayo guilty. Kaya ang pangangalo niya na nakikita natin na ito'y masama, pero hindi natin nakikita pati yung ating pagsisinungaling kasing sama noong pangangalo niya. We are also guilty of death. Lahat ay guilty. Lahat ay makasalanan. Gaya ng ating scripture reading kanina. Ang sabi sa Romans 3:10, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat ay nagkasala at tayo ay kapos sa kaluwalhatian at pamantayan ng Diyos. And the wages of sin is death. Romans 6:23. Pero ang problema rito mga kapatid, ang nakikita lamang natin tulad ng mga religious people nito kung ano yung ginagawa ng iba, pero hindi natin nakikita ang ating sarili that we are also guilty. At hindi natin ito maamin. Mga kapatid, ang nakikita natin dito, tulad na nakikita ng mga religious people, ang tao ito'y makasalanan, pero sabi sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan. At tayo po'y lantad sa kahihiyan. Lantad tayo sa mga mata ng tao at mata ng Diyos. Yung lihim nating ginagawa, ilalantad yan pagdating ng panahon. Tingnan ang sabi sa Luke chapter 12 verse 3. Ito yung principles na turo ng Panginoon. Kaya ang anumang sinabi ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag, at ang binulong ninyo sa mga lihim na silid ay pagsisigawan sa mga bubungan. Ganyan po ang lihim na kasalanan. Maghintay ka lang at yan ay marinig ng lahat. Masasaksihan ng lahat. Numbers 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Kahit na sumakay ka pa ng kabayong pinakamabilis at umatikabukang tumatakas sa iyong nagawang kasalanan, naglalakad lang yon, aabutan ka talaga. Kailan? Hindi ko alam. Pero darating, mahihiya ka at hahatulan ang makasalanan. Alam niyo, mahirap po yun eh. Di ba? Kung mapagbintanan ka sa isang kasalanan na hindi mo ginawa, mabigat yun. Pero mo kata sa buong paligid, komunidad, buong Pilipinas. Ikaw ang pinagkukultuhan. At nadadagdagan ng mga paratang yung mga nasa isip ng tao. Kung may sama ng loob sa iyong tao, daragdagan pa niya ito. Kaya naman talaga siya, matigas ang ulo talaga niya. Marami na pong dagdag. Ano nung ginawa rito ng mga Pharisees? Pinarada nilang babae ito sa harapan ng mga tao. Ano pong katotohanan dito mga kapatid? Wala pong kasalanang hindi nakakahiya. Ay kung totoong naglalantad ka na yung kasalanan, lantad mo na. Pagsisihan mo na. Sapagkat darating ang panahon, mapapaya ka, makakatulan. Ang pangangalo niya, ayon sa batas ni Moises, ang kabayaran nito ay kamatayan. At alam niyo ba anong kamatayan ang igagawad sa mga nangangalo niya? Sa time na yon, binabato. At ang bato hindi yung ganun kaliit. Malalaking bato ibabagsak sa iyo. Dito sa Leviticus chapter 20 verse 10. Kapag ang isang lalaki ay mangalo niya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nanalo niya at ang babaeng nanalo niya ay parehong papatayin. Tama ang sakdal nito mga religious people na ito. Tama. Pero ang tanong, nasaan yung lalaki? Bakit hindi sinama sa kahatulang ito? Ayon sa utos ni Moises o sa law, kapwa silang papatayin.
Alam niyo kung saan yung lalaki? Para sa akin lang. Kasama doon sa mga taong pumarada para hiyain yung babae. Bakit? Kakumplot nitong mga Pharisees na gusto nilang siluin si Kristo kung ano ang magiging hatol ni Kristo. Kung pakakawalan ito ni Kristo, kung patatawarin yung babae yon, alam nyo, nanunulsol si Jesus sa Roma, sa Romano, na pwede pa lang baliwalain lang ganong kasalanan. At kung babaeng naman to ay papatayin, wala rin siyang lusot sa mga religious people. Sapagat ang hahato lamang kamatayan, yan legal, kapulungan ng mga leader. Si Jesus ito eh. Pero hindi alam ng mga Pharisee, nang kaharap nila ay si Jesus Kristo, ang Diyos, na gumawa ng kautusan. Ngayon, ano po ang sentensya? Kamatayan. At ipinapakita rito, maging sa atin, ang kasalanan ay kahihiyan at may katulan. At ikalawa, ang kasalanan kailanman hindi makakatakas. Lahat tayo kaharap sa hukuman ng Diyos. The wages of sin is death. Ezekiel 18:4, lahat ng buhay, sabi ng Panginoon sa akin, ngunit ang bawat kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Bawat isa. Ngunit, sa kasaysayan, may pag-asa ang babae nito. At ang tanging pag-asa niya ay isa lamang. At sino? Si Jesus. Sapagkat si Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, walang makakaparoon sa mamaliban sa Kanya lamang. Kaya nga, kung papaliwalain natin si Jesus na siyang tanging nating pag-asa, gaano po katindi ang kasalanan ito? Tingnan sa Hebrews chapter 2, verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan, si Kristo? Ito ay pinahayag nung una sa pamagitan ng Panginoon at pinatutunayan sa atin ng mga nakadinig sa Kanya. Now, tayong lahat guilty. Lahat tayo nasa paghahatol. Pero hindi lahat ngayon nasa paghahatol sapagkat kanilang sinampalatayanan si Kristo bilang kanilang kapalit sa parusang dapat sa kanila ipaparusa. Ang tanong natin, kayo ba? Kayo ba naririto? Inyo bang pinababayaan ang isang dakilang kaligtasan ito? Binaliwalan niyo ba si Jesus? At kayo nagpapatuloy pa rin sa inyong kasalanan na akala ninyo ay lihim sa mata ng tao, ngunit lantad sa mata ng Diyos? Napakalaking kamalian po yan, mga kaibigan. Kung yan ay iyong pababayaan. So nakita natin ang kasalanan. Babaeng makasalanan tulad natin. Walang pagkakaiba ang ating kasalanan kaysa kasalanan ng babae. Nakakahiya, may hatol, pero may pag-asa kay Kristo. Ikalawa, tignan natin ang babaeng nahatulan. Una, ang babaeng makasalanan. Ngayon naman, ang babaeng nahatulan. Simula sa verse 3 hanggang 9, kita natin na dinala nila ang babaeng ito. Nang babaeng ito, wala na siya magawa, kundi ang nakayuko na lamang, hila'y kinakalagkad siya ng mga lalaking ito at nagsisigawan yung mga tao, parang rally. No, nagsisigawan sila, may kanya-kanya silang hawak na bato para batuhin na ito. Hindi na sila makipaghintay sapagkat sinasabi nila, kamatayan ang nararapat dyan. Ngunit matyaga nilang hinatak ito patungo sa Panginoon na sa ang Panginoon sa Kristo, napakaraming taong nakikinig sa kanyang pangangaral. Ginambala nilang Panginoon, pero sa Panginoon hindi ito panggagambala. Dinala nilang babaeng ito para mahatulan at nahatulan ng babae ng kamatayan ayon sa batas ni Moses. At ang kanilang pong pagdadala ng hatol ay sa malupit na pamamaraan. Una-una, napakalupit ng plano nila para mahatulan ng babaeng ito. Hindi lamang ang babaeng ito ang kanilang gustong hatulan, maging ang ating Panginoon. Napakalupit po yan. Na kung pati ang ating Panginoon ay mahatulan.
Nais nilang siluin si Jesus, ang sabi sa ating binasa. Nais nilang may paratang sila kay Jesus. Kung pakawalan ni Jesus, lalabag siya sa batas. Sapagat ang batas, ang kautusan ay dapat patayin ang nagkasala. At kung hatulan naman niyang mamatay ito, panunungso nito sa Romano. Dapat ubusin ng lahat ng ganitong tao. Makikita natin mga religious people ito, wala silang pakialam sa buhay ng babae nito. Wala silang pakialam sa kaluluwa ng babae kung saan pupunta. Kundi ang kanilang layunin, pabulaanan si Jesus. Now, apply natin ito sa bilang Kristiyano. Marami tayong nakakausap araw-araw. May kasama tayo araw-araw mga anak natin na hindi pa mga Kristiyano. Mga kaibigan natin hindi pa Kristiyano. Minsan sila ay ating sinasaway, minsan natin sila ay tinutuwid, na sila ay guilty. Pero ang layunin natin para hiyain lamang ang mga tao ito. Wala tayong layunin na sila'y maligtas. Wala tayong layunin na sila'y matuwid. Sapagkat masyadong makalaman yung ating pakikitungo sa kanila. Wala tayong pagkakaiba sa mga reliyosong tao. Kailangan i-share natin ng kaligtasan nila kay Kristo. Si Kristo lamang ang kanilang tanging pag-asa. At hindi pabulaanan ang ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo na humahatol din tayo tulad ng mga religious. Ang problema nito mga religious people na ito, na dinala nilang babae kay Jesus Kristo, ang tingin nila kay Jesus Christ ay isang ordinaryong Jesus lamang. Marami rin tao sa ating panahon na si Jesus hindi Diyos, tao lamang, o si Jesus ay Diyos at hindi kailangan naging tao. Ano man ang kanilang tingin kay Jesus, just an ordinary person. Ngunit ngayon, itong mga religious people na ito, nakatakpo sila ng kanilang katapat. Hindi sila kinilala ni Jesus, bagamat sila lumapit kay Jesus. Tingnan nyo ang pagwawalang halaga sa kanilang bintang, sa kanilang mga paratang, sa kanilang relihiyon. Hindi sila inimika ni Jesus eh. Verse 6. Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may paratang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Sinulat. Nagsulat si Jesus. Ha? Ano yung sinulat ni Jesus? Alam mo nga, ususirong tao na nagsasabing sila ay reliyoso. Yung mga questionable sa Biblia, yun ang kanilang tinatanong. Hindi niya tinatanong kung paano maligtas ang kanyang sarili. Napapansin niyo ba yun? Yung mga taong self-righteous, ang binibigyan na ng question, mga questionable sa Biblia. Pero hindi na binibigyan ng question ng sarili, paano ba ako maligtas sa akin? Alam niyo po itong tungkol sa pagsulat ni Jesus sa lupa, kung ano sinulat, higit 2,000 taon na yan pinagdidibatihan. Wala pong makakasagot. Sapagkat walang sinabi ang Biblia. Huwag nating bigyan ng kahulugan ang mga bagay sa Biblia na hindi binigay sa atin ang kahulugan. Dahil pag tayo nagbigay dyan, mali na tayo. Secret things belongs to God. And what is revealed belongs to us. Pero sasagutin ko kayo ng pinakamalalim na theological answer tungkol dyan. Pinakamalalim. Ano yung pinakamalalim na sagot ko dyan? Ano yung sinulat ni Jesus? Aywan ko! Yan ang pinakamalalim na sagot dyan. Aywan ko! Hindi ko alam kung ano sinulat ni Jesus Kristo. Pero para bigyan ko ng pagkain ng iyong kaisipan, mag-assume tayo. Marahil, ang sinulat ni Jesus Kristo dyan ay 10 Commandments.
In particular, ang sinulat niya is the sixth commandment, thou shalt not kill. Kaya natigilan yung mga tao. Marahil, no? Akin lang ito. Para lang bigyan ng pagkain ng ating isipan. O kaya, marahil, isinulat ni Jesus ang mga pangalan ng mga umatol sa kanya, sa babae ito. Sa isa niyang sinulat, Pariseyong ito, si Pariseyong ito, si Skriba. Nababasa nila pangalan. Ba't ko sinabi yun? Jeremiah 17:30. Ganito ang sabi sa Jeremiah 17:30. O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang tinalikuran ng Panginoon ang bukal ng tubig na buhay. Hindi sa salita, no? Sino sa lupa? But not literally. Pero sa atin naman talaga, kung ating titignan, if we believe sa biyaya ng Diyos, itong pananahimik ni Kristo at pagsusulat niya sa lupa ay isang biyaya para sa mga hatol sa kapwa. Binibigyan sila ng Panginoon ng pagkakataong mag-isip upang isipin din nila ang kanilang sariling kasalanan. Grace ito. Alam niyo sa buhay natin, yung mapaputing bagay na tinatanggap natin sa araw-araw, hindi nangangahulugan na tayo'y karapat-dapat doon, kundi tayo binigyan ng Panginoon na mag-isip. Bakit ako pinagkalooban ng Diyos na ganito? Sino ba ako? Dahil ba sa aking husay? Sa talino? Sa sipag? No! Mga mabubuting bagay lahat galing sa Diyos, pero bakit ka binigyan? Mag-isip ka! Romans 2:4. Ang kabutihan ng Diyos ang nag-uudyok sa iyo upang magsisi sa iyong kasalanan. Ang masakit dyan eh, wala tayong paniniwala sa Diyos. Naniniwala tayo dahil sa ating kasipagan, sa ating karunungan, giginhawa ang buhay natin, kaya pati araw ng Panginoon ninanakaw natin. Pati mga bagay spiritual na kailangan natin gawin, hindi natin ginagawa sapagkat naniniwala tayo, may utang na loob ang Diyos na pagpalain ako sa aking mga ginagawa. Napakaraming biyaya kung dumating sa buhay natin, and yet, bulag pa rin tayo sa ating kalagayan. At tayo'y lantad sa kahihiyan at tayo'y nahatulan na patungo sa impyerno. John 3:18, ang sino mang hindi sumasampalataya, nahatulan na. Tapos na po ang hatol sa lahat ng makasalanan. Kaya anytime mamatay siya, impyerno siya. Pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon habang nabubuhay na makaparinig ng salita ng Diyos upang tayo po ay siyang magbago. Hindi ang Diyos. Ang hatol ng Diyos, hindi magbabago yan. Kung ikaw doomed to hell at ikaw naman sa kaligtasan, nasa iyo. Anong gagawin mo tungkol sa mga bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo? Hindi sinasabi, anong gagawin mo para maligtas ka? No. Anong gagawin mo sa kaligtasan inialok na sa iyo ng Diyos? Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Anong gagawin mo? So, kita natin inilantad sila ng Panginoon. Verse 7 hanggang 9. Habang sila nagpapatuloy ng pagtanong sa Kanya, now, gusto natin sandali. Nagtatanong itong mga eskriba, mga Pariseyo, damhin natin, no? Damhin natin yung environment na yung panahon yun. Napakaraming tao may hawak-hawak ng mga bato na handa ng ipukol sa babae. Nagtutulakan sila, nagunahan silang makasapanakit sa babae ito. Yun po yung kalagayan eh. Hindi ito malamig, hindi ito tahimik. Magulo ito, mga kapatid. Magulo ito. Nakita na ba kayo? Yung rally na mayroong nagwalang driver dahil hindi na mapigil yung mga tao sa dami, pinatakbo niya ng pinatakbo ngayon yung sasakyan at marami na sakta. Yun yung pangyayari ito eh. Matindi ito, mga kapatid. Kaya habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa Kanya, ibig sabihin nagpapatuloy silang sumisigaw, pagpapatuloy, anong gagawin? Mag-decide ka na!
Ngayon time naman, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. So, tingnan mo na, mayroon tayong dapat iwasan dyan. Una, hindi nag-require ang Panginoon bago tayo humato, kailangan wala tayong kasalanan talaga. Ni isang kasalanan. Hindi po yun ang requirement dyan. Kundi bago tayo humatol sa iba, tsakin natin na atin ang pinagsisihan yung mga kasalanan ginagawa rin natin na diin. Dahil kung requirements natin sa husgado, hindi pwede silang humatol, absuelto at konviktadong isa, dahil sila yung makasalanan, walang nararamdaman. Ibig sabihin, be sure na mga hukom, sila ay hindi tumatanggap ng lagay. Dahil pag sila yung humatol, ng tama o mali, hatulan sila ng Diyos. So, ano sabi ng Panginoon? Sino sa inyo walang kasalanan? O marahil, sino sa inyo ang hindi nagkasala tulad ng ginawa ng babae? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 28, ang sino ang tumingin ng mahalay sa kanyang kapwa at sino nagkakasala ng pangangalan niya. First John chapter 3 verse 15, ang sino mang may poon sa kanyang kapwa, siya isang kriminal. At hindi siya karapat-dapat sa karan ng Diyos. Ito mga tao ito, punong-puno ng galit. Itong mga escriba at pariseo, mga religious people, nakita nila kung anong ginawa ng babae at doon nila kinalagkat. Sabagat, ususera sila. Meron ba sa ating ganito? Walang ginawa kundi magmasid ng kamalian ng iba. Ano nangyari sa mga tao? Natigil sila. Why? Grace, biyaya, sumaklaw sa kanilang buong pagkatao na nagkaroon sila ng pagkakataong mag-isip, tinignan ng kanilang mga mata sa ilalim ng kanilang puso kung sino sila. Tahimik sila. Mayroon tayong sariling mata sa ating kaloob-looban na tinitignan ng ating sarili anong mga kasalanan ginagawa natin. Ang masakit, nakita nila ang kanilang kasalanan. Nalaman nila kung gaano kabulok ang puso nila, pero ang ginawa nila, nagsisiba, umalis, isa-isa. Mayroon tayong gano'n. Ang alam lang natin, kasalanan ng iba, pero sabi natin, iniiwan natin pag-usapin sarili na. Sinasabi natin, matuloy naman ako. Hindi mo ako gano'n. Alam niyo, pagka kinausap na kayo ng Diyos, huwag na kayong mga tuwiran. Ako'y gumagawa naman ganito, panipaksan nito, ganito. Huwag na! Aminin mong makasalanan ka, yun ang kailangan. Huwag mong takpan ang tenga mo. Huwag kang mga tuwiran. Huwag mong ipagtanggol ang iyong sarili. Makasalanan ka, dati. Yung babae, nanatuwiran ba babae? Pinagpupukol siya, tinuro siya, kinalagkad siya. Anong ginawa ng babae? Wala siyang ginawa, kundi ang tumahimik, umamin na hindi ipinaglaban ng sarili. Yung po totoong pag-amin ng kasalanan eh. Hindi mo na ipagtatanggol ang sarili mo. Hindi mo na ipaglalaban ang mga nagawa mong kabutihan. Ang babae ito, alam niyang nahatulan na siya. Sapagat naniniwala siyang sa isang makasalanan. Ganun ba ang inyong paniwala sa iyong sarili? Ecclesiastes chapter 7 verse 20, kung may time na buksan nyo, ang ganito pong pagkakasabi. Walang sino mang taong matuwid sa lupang ito na hindi gumagawa ng kasalanan. Ang pinaka-matuwid na tao sa buhay na ito, gumagawa rin ng kasalanan. For all have sinned. Walang kasalanan. Sino lang? Si Kristo lang po ang walang kasalanan. At si Kristo lamang ang may karapatang bumatol ng kamatayan sa babaeng ito. Right? Si Kristo lang. Walang iba. At nalaman ito naman ng tao, kaya naman sila ay isa-isang umalis. Isa-isang umalis. Sayang.
Sayang ang paglapit mo kay Jesus sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga salita. Kung hindi mo tinatalikod ang kasalanan, umamin kay Kristo. Sayang. So nakita natin ang makasalanan ng babae, ang nahatol ng babae, ikatlo, ang naligtas ng babae. Verse 9 to 10. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa silang umalis. Simula sa mga matatanda. Meaning to say, pati mga paslit. Pati mga paslit, may kasalanan. Right? Psalms 51, verse 5. Sabi ni David, sa sinapupunan ng aking ina, ako ay naglihis sa kasalanan. Ang sanggol ay may kasalanan sa simula pa lamang na sinapupunan. At ito'y nalarawan, simula sa matatanda, na-realize nila that they were sinners. Pati mga bata. Simula sa matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa, at ang babae nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? Ano po nangyari dito? Yung babaeng napahiya, yung babaeng nahatulan, pero naligtas, ano po yun? Yan ay himala. Himala ng Diyos. Tanging Diyos lamang ang makapag-intervene sa atin sa daan ng kasamaan at kaparusahan. Tanging si Jesus lamang ang makapagpigil sa atin. Sa babaeng ito, wala na siyang pag-asa. Convicted na siya. Aktual, nakita siya, nasaksiyan ng lahat. At sa batas ni Moses sa kautusan, the wages of sin is death. Ang turing ng mga tao sa kanya, kahatulan. Pero ang turing ng Panginoon sa kanya, biyaya. Biyaya, nasa Diyos. Nasa Diyos ang pag-asa ng lahat ng tao. Wala sa iyong gawa, wala sa iyong kabutihan, wala sa iyong pagiging religyoso. Nasa Diyos ang kaligtasan. Si Kristo ang iyong kailangan. At hinarap ni Jesus ang babae. Mapapansin natin, si Jesus lang ang nakapaglinis ng buong lugar na yun. Ni walang isang tao. Walang isang tao sa paligid. Nakita niya ang kahuli-hulang bato na inilapag ng mga konbiktadong makasalanan. Wala. Hinarap ni Jesus ang babae. Nang babaeng ito, umaasa siyang siya'y hatulan na ngayon ng Panginoon. Ng death. Sapagat nakaharap niya mismo ang ultimong hukom na siyang may sulat sa kanyang daliri ng 10 kautusan. Pero nagbago lahat dahil siya ay pinatawad ni Jesus. Ang sabi sa verse 11, at sinabi niya, walang sino man. Ang tanong ng Panginoon, babae, nasaan sila? Wala na bang isang humatol sa iyo? Ang sagot niya, walang sino man. Panginoon! Now, first time, mapanggit ito ng babae ang pangalan ni Jesus, Panginoon. Alam niya ang kahulugan ng Panginoon at that present moment. Ibig sabihin ng Panginoon, tagapagligtas. Eternal Savior. Nakita ng babae na siya nasa kahatulan, nasa batas, at kailangan siyang patayin sa oras na yon. Pero dumating si Jesus, nagsalita si Jesus, tinawag niyang Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapasok sa langit. Kundi yung totoong nakaranas ng totoong pagliligtas ni Kristo. Kaya ang sabi niya, Panginoon.
Bagamat si Kristo lamang ang tanging qualified na bumato sa Kanya, pero hindi ginawa ni Kristo, kundi binato siya ng biyaya. Biyaya ng Diyos ang ibinigay sa Kanya. Sa tao siya hinahatulan na, pero kay Kristo, inibig siya. Inibig siya. Sinabi ng Panginoon sa Kanya, sa verse 11, hindi rin kita hinahatulan. Umayaw ka na, at mula ngayon, huwag ka nang mag-asala. Ang isang taong pinatawad ni Kristo, hindi hinatulan, ay katungkulan nating huwag nang gumawa ng kasalanan. Huwag nang gumawa ng kasalanan. Tinawag niyang Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, tama ang tawag nila. Sapagat ang pagtawag sa pangalan ni Jesus na Panginoon, ito'y bunga ng kanyang pananampalataya sa Kanya. May pangako dyan eh. Romans 10 verse 9 to 10. Ganito ang sabi. Sapagat kung ipinapayag mo sa magitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, if you confess with your mouth Jesus as Lord bilang Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So hindi po yung basta-basta pagtawag lang ng Panginoon, kundi buong pusong pananampalataya. Sa verse 10, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya itinuturing na ganap, at sa magitan ng bibig ay nagpapayag, kaya naliligtas. Verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ganun po kadali, ganun kasimple, pero ganun kakapangyarihan ang umamin na si Jesus ay kanyang Panginoon. At yan ay sinabi niya na tinawag niyang Panginoon si Jesus sapagkat naranasan niya ang biyaya ni Kristo na kapatawaran ng oras na yan. Pero maraming tao tumatawag Panginoon, pero hindi nila naranasan ang totoong kaligtasan. Dapat makilala natin yan. Sa babang ito, nakatanggap ng bagong buhay. Doon mismo, bagong buhay. Bakit po? Sinabi ng Panginoon, mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli. Ibig sabihin, bagong tao ka na ngayon, kaya mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli. Kayo ba'y nakatanggap na kay Kristo? Kayo ba'y sumampalataya na kay Kristo? Kung kayo sumampalataya, bakit hindi nyo maiwan-iwanan ang inyong kasalanan? Sapagat yun sa naging Kristo. Bagong tao ka na, tigilan mo namin yung kasalanan. So, ang tanong, mga kapatid, nakita natin ang biyaya ng Diyos. Si Kristo yung pag-asa. Kaya ang ating tanong, pag amin natin, ikaw ba'y tulad ng babae dito? Sa pagkamakasalanan, higit pa. Higit pa. Higit pa ako sa babae niyo. Sapagkat hindi lamang pangangalo niya ang kasalanan ng babae ito na maaari ako ikumpara, pero sa aking pagsisinungaling, sa aking pagmamayabang, sa aking galit, sa aking pagkisero, sa aking inggit, higit pa sa pangangalo niya. Napakaraming kasalanan. Simula nung ako'y magkaroon ng buwang hanggang ngayon, multiply mo yan for 1,000 times. Ganun katindi ang aking kasalanan. Nalagtad ka na ba sa kasalanan na gawa mo? Pero hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Tandaan mo, may darating na paglalantad na wala ka nang may dadahilan na pagkatang kasunodin mo ay katulan. Kung nalagtad ka na sa kasalanan mo, wala ka nang may pagmamalaki. Ang kahiyang yan ang sisira ng buhay mo kung hindi mo pagtalupayan. Hanggang hindi mo pinasikapang hanapin ng Diyos at manatili ka pa rin sa nakakahiyang kalagayan, wala kang kinabukasan.
Ngayon pa lang maghanap ka na ng maawaing tagapagligtas. At walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Si Jesus lamang. At kung yan ang tanggap mo at makita na yung panampalataya ngayon, ang karugtong niyan, huwag ka na magkasala muli. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan. Dumami kay Kristo. Para sa akin, ang title ng mensaheng ito, tigilan mo na ang pangbabato sa iba. Tigilan mo na ang pangbabato sa iba. Ibato mo ang iyong kasalanan kay Kristo. Dahil kay Kristo, may kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Tayo na lang. Opo, Panginoon, labis-labis po ang paglalantad ng iyong mga salita tungkol sa aming totoong kalagayan. Halos din namin maamin na kami po'y makasalanan, ngunit yan po ang sinaad ninyo sa iyong kasulatan. Walang sino bang nakaabot sa iyong pong pamantayan. Lahat kami nagkakasala at ang kabayaran ng kasalanan, gaano man ito kaliit, ipaglabag sa buong kautusan at ang kasalanan, kabayaran nito ay kamatayan. Ngunit salamat sapagkat maaari kaming lumapit kay Kristo. Maaari kaming dalhin kay Kristo sapagkat siya ang tanging tagapagligtas na hindi humahatol sa aming pong kasalanan. Kung ito'y aming inaamin, tinatanggap na hindi pinaglalaban at ipinagtatanggol, kundi aming hinayaan kaming malapit kay Kristo sa lahat ng paratang upang kami umasa lamang sa Kanya na siyang aming tagapagligtas at tagapagpatawad ng lahat ng aming kasalanan. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya. Nawa magligtas kayo ng mga makasalanan tulad ko, tulad namin lahat, upang si Kristo ang mahayag at maluwalhati sa aming mga buhay. In Jesus' name.